natin siya ng hapon. Araw ng Miyerkules 11 of June. Kanina pa po kami nagsabog ng palay. Kasama po sa aking pamilya. Pinili ko Vietnam rice. Ito ko siya pinasabog. Shout out po sa inyong lahat sa mga lahat ng nanonood. Po sa ibang malalim yung quarry dyan sa kabila. Mga ilang saglit lang, wala na po yung tubig. So kinuwenta ko yung magagastos ko sa diesel. Wala akong bibitahin. So pinakain ko lang ng tubig ng panay kahit malitaw na yung buhay. So ngayon po itong kabila, ito po itong makikita yung paggawa ko ng daan. Variety niya ay 436. Bali pong nakuha ko 4 na sako. So hindi siya nagkasya kasi medyo maluwag ito. Sabi ko wag masyadong kapalan para maganda yung tubo ng ng palay. Ito po nagtatakip pa rin ng yung traktor, yung rotavator. Nagamit yung mga rotavator na takip. Ayan, nasabugan na po kanina yan, kaya lang kumain ako, kaya nagtayo muna ako. Sabi ko sa kapatid ko, siya munang magtakip. Ito. Maganda yung gamit ng aming kubota na to. Pwedeng pangararo, pwedeng rotavator, pwedeng pambalsa. Para hindi kainin ng mga ibon. Ito po yung palay. Kasi ito, yan o. Ayan po yung tantaman ng kapal. Hindi na madalang. Hindi naman siya makapal. Tantaman lang. Bali, umabot hanggang doon sa may sako na yun. Hanggang doon, sa dulo. Palibot. Yung 4 na sako na tig 20 kilos each bawat sako.
Sana magandang kalalabasan ng pagtubo ng palay na to, para hindi naman masayang yung pinamimigay na libreng bili ng RCEP o DA, Department of Agriculture. Sa ibang lugar po, na palagay ko na distribute na rin ang kanilang mga palay. Ito po, pakita ko sa inyo yung sako ng palay galing sa, yan po yung sako ng namimigay na palay ng RCEP. Ayan po yung RCEP. Ibig sabihin ng RCEP, Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEP. Yung Department of Agriculture, katuwang ang PhilRice, tsaka RCEP. Ayan po, galing Nueva Ecija itong binhi. Bali NSIC 436. Ayan. Dito siguro magandang ang pagtubo dito dahil medyo malupa, pero maganda rito sa dito medyo siya buhaginan yan, kaya hanggang dito lang umabot yung nasako. Yan yung weight ng traktora. Itong portion na yan wala pang naman, so kailangan ng another 20 to 30 kilos para dito. Nag-isipan ko pa kung gano'n itatawag dito, kung palay o ibang na lang. Ang importante, matapos ko muna itong patakpan yung sinabing na may palay, para pag umulan hindi ganong litaw, tsaka hindi kakainin ng mga ibon. Ito naman po yung pinagawa kong span. Ayan. Ayan, ito din niya. Talagang pinasagad ko sa yung level ng tubig. Para pag tuyo o summer, hindi siya masyadong magastos sa tubig. By end of this month, darating na rin yung fingerlings ng tilapia galing Bipar. Nag-request ako sa ating kaibigan sa Office of Provincial Agriculturist. Sabi end of July, end of this month, darating yung libreng binhi ng tilapia, fingerlings. Ayun po yung aking irigasyon. Yung makina tinanggal ko lang dahil sa gabal sa pinapagawa ko ito ng ispan. Sabi yun po, ito na po yung nakapagtanim na rin ako ng mangga. Kaya para pag dating ng panahon, medyo malilim dito. Ayan. So, magandang tingnan mo. Doon naman, sa dulo doon, nakapagtanim na rin ng gulay ng aking kapatid. Talong at saka siling labuyo at saka siling panigang.
Ito po nakikita yung buhangin na to ay ito yung tinatawag na lahar. Ito yung gusto ng mga naghahakot ng buhangin, yung mga truck. Ginagawa ang hollow blocks. Kaya lang hindi ko na pinakuha to para sa gayon merong protection yung aking pispan. Yan po, sakaling lumaki yung tubig. Pwede ring tamnan ng bola itong itaas na to. Hello guys, bago po ako magtapos, ako po ay nagpapasalamat sa inyong panonood. Ngayon po, kami natapos na sa pagsabong talim ng palay. Yung iba ay yung variety ay Vietnam rice na binili ko. Dito ko siya sinabog. Ito po siya. Yan, yung portion na yan po ay Vietnam rice po yung sinabog ko dyan. Tapos dito, itong kalakihan na to, yung nakuha naming libreng binhi mula sa ating gobyerno sa DA, RCEP, sa rice. Pinamigay po kanina umaga. Pagdating ko dito, nagpatulong ako sa aking pamangkin. Pinasabog ko na rin. Nagsasabog siya, ako na muna ay nag-rotovator. Yung tinatakpak ko yung sinasabog niyang palay para hindi kainin ng maya, hindi kainin ng denas. Kape muna tayo. Ang oras ko ngayon ay lampas alas 6 na hapon ng gabi. Ito po, actually po, hindi po nagkasya yung 4 na sako dito kasi ay yung every sako po ay tumitimbang lang ng 20 kilos yung pinamigay ng RCEP. 20 kilos instead na 40 or 50 kilos katulad ng binibili sa dahan. Ito po ay 20 kilos. Nakakuha ako ng 4 na sako. Ayun, naisabog ko na kanina, napasabog ko na kanina, kaya lang nagkulang pa. Tansya ko mga kalahating sako pa ang 25 kilos pa ang kulang. Sana po sabi ko sa inyong mga prayers na tumupo sana maganda itong sinabog na palay, malayo sa sakit, sa peste, sa gayon ay makahandi tayo ng maganda. Doon lang kahit na ibebenta natin, at least makakatulong tayo sa ating kapwa-tao na isa tayo sa mga nagbebenta ng palay para meron tayo kaisayang sa ating kainan. So yun po, ito po yung aking panghuling yun nga po, ako nagpapasalamat sa inyo para sa suporta sa inyong sa panonood sa aking mga vlog. Pasensya po kayo nakarang taon tsaka buwan hindi ako nakakapag-video. Alam nyo po yung pinapanood nyo mga iba kong video habang dito nag-upload sa aking pariyak sitwasyon niya. Ngayon po ay opera na siya. Okay na siya, kaya lang meron pa siyang 5 ulit na chemotherapy. So sana po malampasin pa niya yun. So yun po, maraming salamat. Ano ko sa likod ko? Dami kasing bato. Pulot namin yung bato. Hindi nga
Ingat po tayo. Bayan nawa tayo ng pong magkapal. Ito po ang inyong lingkod. Muli, sa Tikyakabut, farmers, senior citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. Jesus love us. Bye-bye. God bless you all. See you next video. Thank you po. Salamat.